Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Little News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Acero starts now! Unahin po natin mga kapatid ang ating panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat. Kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkalob na malikhaing talino, kalamang teknikal at kakayahang panaigin ng katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming tungkulin. Naway magsilbi kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan. Tagapaghatid ng kalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo kami na magampanan ang aming mga profesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon na lamang kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan ang manaig sa online media. Inaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanglibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Search and retrieval operation sa bayan ng Itogon sa Benguet, pang-4 na araw na ngayon. DNR nais panagutin ng mga opisyal ng Benguet sa mga landslide. Mabilis ang pagpapatupad ng post-ampong directives ni Pangulong Duterte, ipinanawagan ni Sap Bongo. Malacanang sinupalpal naman si dating Interior Secretary Marojas sa kanyang mga rekomendasyon sa administrasyon. Samantala, aabot na po sa 1 trilyong piso ang uutangin po ng Pilipinas pagsapit po ng susunod na taon. Mga mamimili namang nagsasamantala binalaan po ng National Food Authority, NFA rice ibinibenta daw sa mas mataas na presyo sa Pangasinan. Asik Mokauson at vlogger Drew Olivar hindi dapat sitahin sa kanilang ginawang video ng sign language.
At sa isang magandang balita, may dagdag sahod daw ang mga first level court judges sa bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Nakami. Welcome po sa Tigasing Palatuntunang Kamaong Asero. Exclusively sumasa niyo po dito po sa Leader News Philippines. At inyo pong napapanood on HD quality sa buong mundo. Ngayon pong araw ng Miyerkules, 19 po sa buwan ng Setyembre taong 2018. Bueno, kapiling po natin ang buong persa ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team. Operations, Creative, and Live Streaming. Headed by Engineer Oliver Licop, together with the producer, head writer, Angeline Valencia. Tayo po ay all systems go sa ating public service at pagtalakay po ng mga importanteng issue sa ating bansa. At muli po kaming nangingimbita na pakilike po ninyo ang ating FB page, ang Leader News Philippines. At sumali po kayo sa ating Tanong sa Bayan. At i-comment po ninyo ang inyong damdamin sa ating comment space. At garantisado pong sasagutin at babasahin po natin yan. Ano ho? San man dako kayo ng Pilipinas, nasa Metro Manila, mga nasa Kabayanan, nasa Kanayunan, mga OFW, siyempre, mamaya po, standby kayo sapagkat may gagawin po tayong public service at aksyon sa reklamong dinulog sa Leader News Philippines sa Kamaong Asero program ng ating mga kababayang OFW. Si Errol Nakami, ang Kamaong Asero. Bago tayo rumatsada ng mga reports, batiin muna natin ang maagang nagparamdam sa ating palatuntunan, Ma'am Edeline Yabot Oitas. Sabi niya, hello. Darrell Solis de la Vega. Nakakaway lamang si Daryl. Gandang gabi, sabi po niya. Gandang gabi po sa lahat. Manoy June Bornasal, maray na banggi tabi. Kabayan Alan Cargulyo dyan sa Legazpi City. Maray na banggi sa mga kababayan ko sa Legazpi City, sa Kabikulan. Rihanna Samaniego, good evening and magandang gabi po sa ating mga kapatid, mga kasama, mga katoto, mga kasangga sa Long Ridge, Philippines. Si Errol Nakami, ang Kamaong Asero. At nagpaparamdam din sa atin, sabay sabi ng hello, si Jeffrey Carlos. Kumusta ka, Jeffrey? Oras natin mga kapatid, 37 minutos na makalipas ang alas 8 po ng gabi. Programa pong Kamaong Asero, ang programang may malasakit at tunay na may tapang sa katotohanan. Unahin po muna natin ang mga balitang ihatid sa atin ng ating mga Leader News Patrol. Puntahan muna natin mga kapatid ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Ano na kaya ang mga nangyari dyan sa Senate of the Republic of the Philippines? At atin ang pakinggan ang report ni partner Jojo Sikat. Ano bang latest na balita dyan sa Senado? Habang binabati natin ng good evening si kapatid na Yusuf Mando. Hi, Sir Yusuf. Sabi niya rito, hi, good evening, Sir Errol. Mabuhay ang inyong programa. Thank you, sir. Thank you. At syempre, magandang gabi po sa ating mga kapatid, mga kasama ho sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Chaired and founded by our very, very own Tatay Doming Asperas Cañero at ang ating Vice President and Legal Counsel, Attorney Melesio Batas Mauricio Jr. Si Errol Nakami, ang Kamaong Asero. Nakasilip din sa atin habang nasa Malabon si Ma'am Alma. Nabotas ba kayo? Malabon, no? Malabon. Ma'am Alma Quiñones. Mamaya, may special akong bisita sa studio. Dumayo pa rito sa ating studio sa alituktok po ng ng Mount Everest. Unahin muna natin ang report ni partner Jojo Sikat. Away daw sa national budget, nakakaapekto na sa binabalangkas nga pong annual budget ng bansa. Ayon po kay Senator Ejercito. Pakinggan na natin ang report ni partner Jojo Sikat. Partner Jo!
naniniwala itong si Senador Joseph Victor Esito na maapektuhan itong 3.737 trillion peso na national budget para sa 2019 dahil sa nagaganap na bangayan ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon dito kay Esito, kung hindi agad matatapos ang budget deliberation sa House, tiyak na hindi usad dito sa BICAM kahit tapos na yung budget deliberation sa Senado. Panawagan ni Esito na dapat na magkasundo na itong mga kongresista na nagbabangayan sa Kamara de Representante dahil nga dito sa illegal na pork barrel na pinagtatalunan ng mga mambabatas. Ito ang pahayag ni Esito. The last thing we want is an enacted budget. So usually ang Senate ang medyo late Ang una dapat it emanates from the House. So how can we finish the budget if supposedly dapat it emanates from their House? Kung sila ang hindi nakakatapos, we're already, we have already finished a lot of major departments already. So continuous ang pagkakaroon sa natin. Sana lang, I hope we can resolve their problems. Sana din, hindi totoo yung mga pinag-aawayan nila. Samantala, gilit naman ni Esito na malabong mangyari ito sa Senado dahil hindi mahilig sa pork barrel ito mga senadora. Ayon kay Esito, yung mga pinag-aawayan nila, yun yan. Hindi naman kami mahilig sa pork dito Health conscious kami dito. I don't think it's a problem in the Senate. We are more comfortable in we are more conscious kami sa sa pulso ng tao. So we are not we are not for interfere. Magugunita na natuklasan umano ng liderato ng Kamara sa pamumuno nitong si dating Pangulo at ngayon House Speaker Gloria Macapagal Arroyo at itong si House Majority Leader Rolando Andaya na mayroong isiningit na 55 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Ito si dating Speaker Pantaleon Alvarez sa 2019 budget. Dahil dito ay nagkaroon nga ng sigawan at hamunan sa nakaraang sesyon ng Kamara de Representante sa pagitan ng mga kongresista ukol sa umano'y 55 billion pesos na halaga ng mga proyekto nitong si dating Speaker Pantaleon Alvarez sa 2019 national budget. Ito si Giorgio Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Jojo Sigat live mula po sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Naghatid po sa atin sa oras na 42 minutes after 8 in the evening. Patuloy po kayong nanonood sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Sumasa niyo po on HD quality at napapanood po sa buong mundo. Bueno, heto po yung hinihintay na tanong sa bayan. Ang ating survey question sa gabing ito, mga kapatid at mga kababayan. Sa inyo bang palagay, nagagampanan ba ng gobyerno ang mga serbisyong kailangan po ng bayan? Repeat. Ano po sa inyong palagay? Nagagampanan ba ng gobyerno ang mga serbisyong dapat may bigay sa taong bayan? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bueno, sa mga nais pong sumagot sa atin, just simply comment or write your comment below our live video. At yan po'y garantisadong babasahin po natin. At dun po sa mga nais sumali ng live through phone patch, pwede po niyo kaming tawagan sa 0949-736-5000 at sa 0927-494-2175. Sir Errol, ang bilis naman ng pagsabi mo ng number, hindi namin nakuha. Repeat. 0927-494-2175 para sa mga gumagamit po ng Globe at sa mga gumagamit naman ng Sun, Talk and Text and Smart. Mararating niyo po ang ating palatuntunan through this number, 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi ni Raquel Dayos Hag, nakakaway siya. At si Farah Sayo Lamang, kakaibang pangalan na, Farah Sayo Lamang. Hi sir, magayunon yang boses mo. Talaga naman. Maray na banggi Farah sa inyo dyan. Nasaan ka ba Farah ngayon? Nasa Middle East kayo?
Magandang gabi po sa mga OFW sa Middle East. Mamaya may public service po tayong babanatan. Ang katarantaduhan at panglulokong ginawa ng scammer na bumiktima ho ng napakaraming OFW. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Sabi naman ni Jenny Garcia, nakikinig po on air, FB Live, TV mula sa Bacoor City, Cavite. Thank you, Jenny. Sabi naman ni Raquel Dayosag, we're watching from Germany. I love your program, sir. Thank you, Ma'am Jenny. Ma'am Raquel Dayosag from Germany. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. At ang aking ever dearest and beloved Mama Jing Nasyon ay nanonood din sa atin, at si Manoy Jun Burnasal ay nakasilip din sa ating palatuntunan. Kumusta na, Manoy Jun Burnasal ng Puna at Banat Radio na Net Radio. PBRN, di ba siya? PBRN. Yan. Kumusta na ang broadcast mo, Manoy? Mag-meeting tayo next week, mga miyembro ng opisyalis ng Philippine Online Broadcasters Association. Pinag-aawayan na ang budget, kawawa ang mga mahihirap, sabi ni Sir Hernan Quiñones. Mamaya ipapakilala ko sa inyo si Sir Hernan Quiñones. Romualdo San Pascual, hello, sabi niya. Angie Puso is also with us. And Pastor Ram Gamboa is joining also our program. Ayan, mamaya po at nabayaran po ninyo ang programang Bible Cafe headed by Pastor Ram Gamboa. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Hihingi muna tayo ng tawad sa susunod na program sapagkat makakagamit tayo ng oras. Medyo late na tayo nakapagsimula, so uutang muna tayo ng ilang oras sa Bible Cafe at medyo late nang nakarating ang inyong lingkod sa studio galing po sa mga meeting sa Kalawakan. Alright, dire-diretso tayo sa iba pang mga report muna. Mga missing in action na mayor dapat papanagutin. Nagbabalik si partner Jojo Sikat para sa detalye ng balitang yan. Siyempre, partner Joe, muli magandang gabi. Tuloy ka ulit. Naniniwala itong si Senador Pampilo Lacson na dapat na papanagutin itong mga alkaldeng missing in action sa kanilang mga bagyong Ompong. Ayon dito kay Lacson, kung mapapatunayang iniwan talaga ng mga naturang mayor sa ang kanilang nasasakupan sa kabila ng banta ng isang super typhoon, ay malinaw na kaso ito ng negligence of duty. Gitang senador, bago na nalasa ang bagyo, ay araw-araw nang nakakarinig ng anunsyo at babala ang buong bansa mula sa Pag-asa, ngunit pinili pa rin ng mga nasabing opisyal na magtungo sa Maynila. Ito ang pahayag nitong si Senador Lacson. Well, negligence, kasi, or parang being insensitive, Kasi araw-araw nakakarinig na tayo ng kalatas mula sa PBOX, mula sa DOST, at sinasabi, ito yung bagyo, malakas, tapos aalis ka sa bayan mo. Ako, kung hindi justified, unless talagang life and death situation, kaya siya nawala doon sa kanyang bayan, dapat talaga papanagutin yung mayor na wala sa kanyang lugar nung nangyari yung bagyo. So pwede yung maging basis para matanggal siya, sir, as mayor? Depende kung ano yung, let's leave it to the DILG kasi sila naman yung nakakasama. Ganito rin yung naging komento nitong Senate Minority Leader Franklin Dillon, kung saan sinabi nitong gross negligence ang ginawa ng mga alkalde at nararapat lamang na imbestigahan ito. Ayon dito kay Senador Dillon, should be held to account. Kung bakit nandito sila sa Maynila habang yung kanilang mga lalawigan at munisipyo ay dinadala ng bagyo. That's, to me, that's gross neglect and they should be investigated. Sir, yung isang mayor kanina umamin na yung asawa niya engaged into buying of gold, small-scale miners naman daw. Pero nag-stop naman na daw siya. Small-scale? Miners ang inuunan niya. Pero nag-stop naman na daw siya last year.
I don't understand. I'm not very familiar with that. Okay, sir. So, sir, administrative yung pwedeng kaharapin na. Yes, administrative. Thank you, sir. Magugunita na mahigit sa 10 alkalde sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ang iniimbestiga ng Department of Interior and Local Government o itong DILG dahil sa umano ay pagiging missing in action sa kanilang lugar noong nananalasa itong bagyong Ompong. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Actually, kami sangayon talaga na singilin ang mga pabayang alkalde na nawawala nung kasagsagan po ng malakas na bagyong Ompong. May mga iniimbestigahang bayan na nawawala po yung kanilang mga alkalde na sa halip ay inuna pong asikasuhin ang kaligtasan ng kanyang mga kababayan pero nowhere to be found nung kasagsagan po ng bagyong Ompong. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang gabi kay Sir Armand Hiron dyan sa Bungabon. Yan, sabi niya, with love from Bungabon. Sir Armand, we miss you. Kumusta ka na itong ating kaibigang napaka tagumpay na fashion designer, artist, and environmentalist. Nataganyan po sa Bungabon, Nueva Ecija. Sir, good evening and kumusta ka dyan? Sabi ni Pastor Ram, no problem po Sir Errol, we're good here. Thank you Pastor Ram. Dispensa muna sir at utang talaga kami ng ilang bahagi ng oras ninyo. At di bale, dadalawa pa lang naman tayong nakaangkas sa 24 hours ng Leader News Philippines. And by the way, nais ko pong ipangimbitang muli na doon po sa mga nais sumubok ng kanilang career sa online broadcast. Ang Leader News Philippines po ay muling nagbubukas ng pintuan para sa audition sa mga gustong at nangangarap pong maging anchor, news reporters, and news anchors, and sales and marketing executives. Kami po ay muling nagbubukas po ng pintuan. I-message nyo lamang po ang ating message box ng Leader News Philippines. And mag-iwan po kayo ng inyong number at tatawagan po namin kayo. Alright, sige. Batiin muna natin yung ating mga kapatid sa Central Luzon Media Association. Nanonood sila sa atin ngayon. Happy 40th anniversary. Binabati po natin ang happy 40th anniversary sa kanilang pagkakatatag po ang Central Luzon Media Association Incorporated. Ang kanilang presidente dyan ay ang matalino at mabait na si Ate Mel Siriaco. Nakausap ko lamang kanina while we're traveling on the road. At humihingi Bro Oliver ng schedule ng mobile journalism workshop, isabay daw sa kanilang anniversary. Salamat sa mga kaibigan natin sa Central Luzon Media Association na naisipang imbitahin po ang Leader News Philippines upang dalhin sa kanilang anniversary ang mobile journalism workshop. Ang kanilang anniversary po ay sa darating na September 28. Sino-sino nga yung mga bisita nila dyan? Governor Yap, Vice Governor Carlito David, Congressman Carlos Cojuangco, Congressman Victor Yap. Ayan, nasa banner na ng anniversary banner nila. Congressman Noel Villanueva, Lieutenant General Emmanuel B. Salamat ng Armed Forces of the Philippines, Major General Gilbert Gapay, AFP, Major General Casiano Monilla, Police Senior Superintendent Richie Midardo Posadas, and Vice Mayor Hinaro Mendoza. At siyempre, ang ipinagmamalaking host niyan ay ang City Mayor Maria Cristina Cuello Angeles ng Tarlac City. Again, happy anniversary po sa mga opisyales at mga miyembro po ng Central Luzon Media Association Incorporated. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Basahin ko ulit itong ilan pang mga sagot sa ating survey question. Sa inyo bang palagay, nagagampanan ba ng gobyerno ang serbisyong dapat na ibibigay sa bayan? Sabi ni Quincy Joel V. Kahilig, kailangan ng gobyernong Duterte ay buksan ang isip at isantabi ang politika.
Sabi naman ni Manay Teresita Coral na nasa Canada, very nice. Good morning dyan, Manay Tere. Yan, Manay Tere sa Canada. Digdi Banggi. Ayan, mag-alas 9 na digdi sa Pilipinas. And kumusta sa pamilya mo dyan at sa negosyo mo dyan? Evelyn Ferrer. Hi, Sir Errol. Grabe kagayon kang boses. Nice po. God bless you. Thank you, Ma'am Evelyn Ferrer dyan sa Middle East. Ulit kay Quincy Joel Kahilig, kailangan ng Duterte administration na wag samain ang mga suwestyon at kritisismo kung mabuti o constructive naman ang mga ito. Alang-alang sa bayan. Thank you, Quincy. Carla Santana, naka-thumbs up. Hernan Quiñones, ito talagang excited ako ipakilala sa inyo ito mamaya ng konti. Dapat namang papanagutin ang mga may sala, lalo na ang mga mayor na sa nabanggit na mga bayan. Ayan, mga bayan na iniimbestigahan ngayon ng DILG. Leonard Raimundo is with us. Si King Ralph. Hi, Ralph. King Ralph Publico is with us also. Si Sir Rafi Bianson ng Tacloban City na naglalagay yata ngayon sa Ormoc City. Good evening, Sir Rafi. Tatawagan ko bukas yung mga pangalang binigay mo sa akin para maging katuwang natin sa hukbong federal ng kilusang pagbabago dyan sa Leyte Province at sa Samar area. Digna Crucilio Morales, hello, sabi niya. Ma'am Malu Vergara na nasa Las Vegas. Sabi niya, good evening po sa lahat po dyan. May God bless us all. Thank you, Ma'am Malu Vergara dyan sa US Bay. Right, tuloy tayo. Ang ating survey question, mga kapatid, ay sa inyo bang palagay nagagampanan ba ng gobyerno ang serbisyong dapat na ibibigay po sa taong bayan? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. May mga reports pa tayo, Angie, di ba? Meron pa? Idire-diretso muna natin ang reports, mabilisan at medyo umuutang lamang tayo ng oras sa Bible Cafe. At exactly 56 minutes after 8 in the evening. Tuloy tayo sa mga balita ng ating mga Leaders Patrol. Libel case ni Trillanes. Walang jurisdiksyon. Balikin natin ang ating masipag na kasamang Jojo Sikat sa Senado. Baka isipan ng ibang mga manonood sa atin, wala na ba ibang reporter ang Leaders Philippines? Sabay, marami ho! Masipag lang itong si partner Jojo Sikat. Saglit. Live again mula sa Senado, partner Jojo Sikat. Go ahead, partner. Jurisdiksyon ang piskalya ng Davao City sa kasong libel na sinampa ni dating Davao City Mayor Paulo Duterte. Sa panayam dito sa Senado, sinabi nitong si Atty. Reynaldo Robles na kanilang kino-question ang jurisdiksyon ng libel case ng senador. Aniya sa Cebu City naganap itong aligasyon ng senador at maging ang mga testigo aniya ay nasa Cebu. Subalit sa Davao pa rin aniya inihain ang naturang kaso. Ipinunto pa ni Robles na kahit law student, alam na yung venue sa criminal cases is jurisdictional. Dahil dito, hihilingin ng kampo ni Trillanes ang pagbasura sa kaso dahil sa isyu nga ng jurisdiction. Ito ang pahayag ni Robles. Well, ang question po namin dyan, bakit po sa Davao nakapahig ng kaso? All of the allegations of the complaint we just received, ang elements nangyari sa Cebu. Pati taglat mga testigo sa Cebu. Sa tingin ho namin, walang jurisdiction yung piskalya ng Davao. And we will file the appropriate motions at the appropriate time. So, sir, Iginit din itong si Atty. Robles na walang malis ang mga naging pahayag ni Trillanes sa ginawa nitong pagbatikos kay dating Vice Mayor Duterte dahil halal aniya ng bayan at isang senador si Trillanes na kasama sa mandato nito na punahin ang mga mali sa lipunan. Naniniwala ang abogado na nais lamang ni Vice Mayor Duterte na magkaroon ng home court advantage sa kasong isinampa nito laban kay Trillanes. Ayon kay Robles, Yun nga po, ang isa pa nga pinapoint out sa amin, na binanggit nga ni Dina, the senator is an elected official, part of his duty is to fiscalize. And, well, the complainants here are public personalities.
At kung na-criticize sila or may nasabi against them na nakasakit sa kanila, sabi ng Supreme Court, they should not be onion skinned. And it's part of the democratic system. And they have to prove malice on the part of the senator. Since he is doing his job, obviously, ang tingin namin, walang ma-ascribe na malice na yan. Dagdag pa nito si Atty. Robles na naguguluhan ito dahil idineklarang persona non grata noon itong si Trillanes sa Davao City. Subalit ngayon, nais papuntahin ng senador para makadalo sa libel case nito. Mula rito sa Senado, ito si Giorgio Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Joe. Eksakto na po ang alas 9 ho ng gabi sa bansang Pilipinas. Kumusta dyan sa ibang mga bansa na marami pong mga OFW? Standby po kayo sapagkat may action tayong gagawin together with our legal consultant, Attorney Batas Mauricio, sa kasong pinoproblema at sa pagkakabiktima ho ng maraming OFW sa isang scam na Pilipino rin ho ang may gawa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening po sa inyo dyan, Sir Errol. Ligtas na gabi, sabi ni Leonard Raimundo. Thank you, Leonard. Bedi Castelo. Good evening, Bedi. At sa mga nanonood pa rin sa ating palatuntunan, thank you. Right, tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga reports. Pasaring daw ng Pasay Mayor sa kumukontra sa 3 billion pesos loan project. Pinalagan, saglit lang ha, sapagkat ako'y interesado sa balitang ito na ihahatid sa atin ni partner Boyet Guillermo. Alam niyo ho, habang nalalapit ang eleksyon, talagang marami talaga ang gumagawa ng marami ang gumagawa po ng mga proyekto na tila baga nagiging obvious na marami ang nagkaka-interest na gumawa ng pera habang nalalapit ang eleksyon. Mapapansin po ng ating mga kababayan na maraming mga kalsada ang medyo ayos pa naman. Hindi pa naman sira, pero nagtataka po ang marami kapag malapit ng eleksyon, sadyang sinisira para gawin ulit. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Parang ang sakit nun sa bulsa ng mga Pilipinong nagbabayad ng buwis sapagkat gawa ayos pa naman ang kalsada, titirahin ng jackhammer, babasagin para lamang magsimento ulit. Diba? Obvious naman ng mga nagsasalamang ka ng proyektong yan na gusto lang gumawa ng pagkakapirahan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Vicky Samson. God bless po si Errol Consulta Dacame. Thank you, Vicky. Grace Ferry. Good evening po si Errol. Watching from Hong Kong. Thank you, Grace. Jahasiel Rodano. Great voice, sir. Good evening. Sabi niya. Watching from Tacloban. Ayan, magandang gabi po sa mga taga-Tacloban. Last month, we've been there sa Tacloban City because we conducted there the 3rd Mobile Journalism Workshop and we're so thankful. Siyempre sa ating mga kapartner dyan na umalalay sa atin ang PQC Paint Depot at ang Burgosco Auto Parts at ang ating kaibigang si Sir Mr. and Mrs. Rafi Bianzon. Yan po ang naging partner po natin dyan, naging matagumpay ang ating 3rd Mobile Journalism Workshop. Now, yung ating 4th Mobile Journalism Workshop ay ninanais po sana natin gawin dito sa Baguio City pero parang mas mabilis ang mga taga-Tarlac. Biglang hinihila tayo sa pamamagitan ng ating mga kaibigan ng Central Luzon Media Association at gawin na ang 4th Mobile Journalism Workshop sa Tarlac City. Tumawag sa akin ang mabuti at magaling na presidente ng CLMA, si Ate Mel Seriaco kanina. Sabi ko, sino ba naman ako na tumanggi sa inyo mga kapatid sa hanap buhay? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, ready na si partner Boyet Guillermo. Pasaring daw ng Pasay Mayor sa kumokontra ng 3 billion pesos project na inutang pati ang pera. Abay, pinalagan yata ng isang konsyel. Alamin natin sa report ni partner
Boy G. Yes, yet. Magandang gabi sa'yo. Go ahead. Magandang gabi din sa iyo, Errol. Matapang nga na pinalagan ng nag-iisang oposisyon ng 3 bilyong pisong loan para sa mga proyekto ng pamahalang lungsod Pasay, ang pasaring ng alkalde ng lungsod laban kay Konsehal Jerome Advincula na nakaraang flag raising ceremony. Sa privilege speech ng Bagito at matapang na konsehal, tinuligsa nito ang pasaring ni Mayor Tony Calixto na sinasabing meron umanong isang konsehal na namumulitika at hinaharang ang mga proyekto ng lungsod kung saan ang pahayag ay nakasakit ng damdamin ng konsehal. Bagamat wala at hindi personal na narinig ni Konsehal Advincula ang pasaring ng mayor, nakarating ito sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga staff na dumalo sa flag raising ceremony. Sinabi ni Konsehal Advincula, nagmistula siyang masama sa mga empleyado ng City Hall sa pasaring ni Calixto, gayong ang ginawa niyang pagkontra sa 3 bilyong loan para sa proyekto ng pamahalang lungsod ay bahagi ng kanyang trabaho sa paniwalang may mali sa pag-utang. Matatandaan ng 3 bilyong pisong loan ng pamahalang lungsod, lumusot sa ikatlong pagdinig ng konseho at naging batas na hanggang sa ngayon ay naninindigang tutol ang konsehal. Tutol si Konsehal Advincula sa pangungutang ng pamahalaang lungsod dahil sa taong ito, matatapos na ang termino ni Mayor Calixto. Dagdag pa dito ang katanungan ni Advincula na bakit anya sa Philippine National Bank o PNB uutang ng pamahalaan lungsod ang 3 bilyong piso gayong private bank ang PNB samantalang maaari naman sa land bank na iisang government-owned corporation. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Boyet, sa report na yan. Talagang yan na nga ang sinasabi ko, no? Habang papalapit ang eleksyon, mga papatapos ng termino, nagdudumaling mangutang pa. Na parang hindi natin maiwasan ang siyempre magtanong ang ating mga kababayan. Although, laging maganda naman ang motive, ipapagawa ng mga proyekto, pero bakit ngayon pa? Bakit hindi noon pa? Na medyo may time pa at hindi malapit ng eleksyon. Meron kayang nais makadilihensya nang magamit sa eleksyon? Kami po'y nagtatanong. Sige, sagot naman ng ating mga kababayan sa ating tanong na nagagampanan ba ng gobyerno ang serbisyong kailangan ng bayan? Sabi ni Ernalyn Kainglis Goles, hindi! Sabi niya. Sabi naman ni partner Hernan Quiñones, malaking hindi rin. Parokya ni Skylander, hindi. Pero ginagampanan niya yung pansariling interes niya gaya ng paghihiganti sa mga kalaban niya at pagbabayad ng utang na loob sa mga sanggang dikit niya. Sabi yan ni parokya ni Skylander. Hindi ko sabi yun, ha. Binabase ko lang ang mga sagot ng ating kababayan. Alan Cargullo from Legazpi City, ginagampanan ang pangungurakot at siraan ang mga kalaban sa politika. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sagot po yan ng ating mga kababayan sa ating tanong na nagagampanan ba ng gobyerno ang kanyang tungkulin, especially sa serbisyong dapat ipagkaloob sa sambayanang Pilipino. Boots Arcangel, magandang gabi dyan sa Caloocan City. Chris Angel, hello, Sir Errol, watching from Saudi. Kumusta kayo dyan, Chris Angel at mga OFW sa Saudi Arabia? Ganda ng audio at video nyo, sir. Hanggang dito sa Singapore, malinis. Mark Anthony Reynoso. Si Mark, iniwan kami. Nasa Singapore na si Kuya Mark Anthony Reynoso but he promised to be back by October 1. Sige, see you again, partner. We miss you here. Alright, sige. Nagagampanan ba ng gobyerno ang serbisyong dapat ibigay sa bayan? Yan po ang ating tanong sa mga manonood po natin. May report pa, partner? Meron pa? Meron pa? Dire-diretso muna tayo. Meron pa? Sige. At tayo'y nanghihiram ngayon ng oras sa Bible Cafe at mausog pa natin ng konti yung programang Bible Cafe ni Pastor Ram. Nandito na po sila naka-standby. Sa inyo bang palagay, nagagampanan ba ng pamahalaan ang tungkuling serbisyohan ang taong bayan? Kayo po ang sumagot, no?
Yan po yung pinag-uusapan natin sapagkat marami pong nangyayari sa ating lipunan na di naman po natin pwedeng isang tabi. Bagamat tayo po lagi, as usual, nais po natin laging umalalay, tumulong. At all we can do right now is to really suggest sapagkat ang talagang may hawak ng renda ng gobyerno ay ang mga nakaupo. Ang mga nakaupo, no? Ang nakakatawa dito, si Mar Rojas, yung dating DILG Secretary at naging presidential candidate noong 2016, nagsuggest. Ang nangyari, sinupalpal ni Roque. Sabi ni Roque, manahimik ka. Keep your mouth shut. Si Errol the Comic, ang Kamaong Asero. Maya babasahin ko yung balita tungkol yan ha kasi pinag-usapan yan sa buong bansa yung anong yan yun yung balitang yan ha. Standby kayo sa ating mga complainants na OFW na dumulog ng kanilang problema. Pagiging biktima po ng isang sindikato na nakadali sa kanilang milyong-milyong pera. Alam niyo po, ang mga OFW ay naaawa tayo sapagkat sila po ay nagpapakasakit, nagbabakasakali, itinataya ang buhay. Minsan, naduduhagi po ang puri para lamang sa iniisip na hanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Ang nakakabwisit pa, sariling kababayan natin ang mangbibiktima pa sa mga OFW. Si Errol the Comic, ang Kamaong Asero. Mamaya papasadahan natin yan at ipakikita po natin ang mga nagrireklamo. Bagamat sila po ay nakiusap sa atin na kung pwede ay medyo takpan ang kanilang mukha for their safety, for their own safety, ano? Kasi naniniwala po sila na malaking sindikato ang nakabiktima sa kanila. Dangan lamang ako po ay pinapayuhan ko sila na wala kayong dapat ikatakot sapagkat ang dapat matakot ngayon ang tarantadong ng biktima sa inyo at nagkamal ng limpak-limpak na salapi na chat lamang kayo, pinangakuan kayo ng mataas na interes sa allegedly investment ninyo. In 10 days, ibabalik ng 80% ang tubo. Diyos ko po, sana napag-isipan po ng ating mga kababayan na yung pangakong yan ay parang pangakong sa isang nanliligaw na susungkitin ang buwan at iaalay sa nililigawan. Na meaning, it is very, very improbable and very impossible. Si Errol the Comic, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy muna tayo sa ating mga balita. Marami pa tayong balitang dapat iparating sa ating mga viewers. At exactly 12 minutes after 9 in the evening, Kamaong Asero pa rin po ang inyong pinanonood live dito po sa Leader ng Philippines. Nagmumula po sa Pilipinas ang ating broadcast at tayo po'y napapanood sa buong mundo. Si Errol the Comic, ang Kamaong Asero. Ready na si partner Hill Tamayo at iba pa mga reporters natin? Ilan pang report natin, Angie? May dalawa pa, no? Dalawa pa. Sige. Kung hindi na natin may pasok yan, mga kaibigan, ito po yung sinasabi nating complaint, reklamo na nakarating sa Kamaong Asero sa inyong lingkod. Ano? Reklamo ng ating mga kababayan na sila po'y nananahimik, bigla na lamang po silang chinat, message sa kanilang mga Facebook account ng isang nagngangalang Feliciano yung apelyido. Mamaya pakikinggan natin yung statement ng ating mga complainant. At sila po'y inalok ng investment na may pagkalaki-laking interest or tubo. Yung mga kaawa-awa namang OFW na talagang maliliit lang naman ang sahod, nag-iipon, nagpapakasakit, para bagang natakam sa pangakong malaking tubo that in 10 days time, yung 10,000 nila babalik ng 18,000, yung 100,000 nila ibabalik na magkano na? 180,000 na napaka-imposible sa totoong investment scheme na legal. Ayan. So, mga kaibigan, narito po ang mga complainant na nagtiwala po sa ating palatuntunan at umaasang ang kanilang pagdulog sa ating programa ay
maaresto, makasuhan ang suspect na bumiktima po sa kanila at ngayon po ay namumroblema ang ating mga kaawa-awang OFW sapagkat yung kanilang naipagkatiwalang pera, nung kanilang maideposito sa bank account, maipadala sa tarantadong suspect, bigla na lamang pong parang bulang naglaho ang gago. Ito po mga kaibigan, ang tinig at images ng ating mga complainant na nagmula pa sa iba't iba pang bansa na nagtitiwala at dumulog sa ating palatuntunan. Panoorin po natin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Hi, good evening. Ako nga pala si Rafael Bandong na nag-invest sa Singtion Finance sa halagang 10,000 na sinabi ni John Axel ang time frame ko is 20 days or 24 days. Makukuha ko ng in-invest kong 10,000. Ito po yung proof na nag-send ako ng pera kay John Louis B. Cruz. John Louis B. Cruz. John Louis B. Cruz. Hello po, Sir Aaron Dacame. Ako po si Leslie Baliti, isang OFW dito sa Malaysia. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo sa kadahilan ng ako po ay na-scam nina Ethan Guevara at John Axel Feliciano. Sila po ay nakilala ko sa Facebook at hinikayat nila akong mag-invest sa kanila. Ako ay naniniwala sa kadahilan sa laki po ng tubo ng pera. Ako po ay nag-invest sa kanila ng 10,000 piso. Sa loob po ng 20 days, ang tubo po ng pera ay 80% po. Kaya napakalaki. Ako po ay naniwala sa kanila. At ngayon, ilang araw lang po, 10 araw lang po, bigla na lang po silang naglaho. Sa Facebook po, block po nila ako. Kaya po ako humihingi ng tulong. Ang sa akin lang po is mapakulong sana sila kasi marami silang may scam. Malaking pera po ang kanilang na-scam sa amin. Hindi lang po ako. Kaya sana po ay matulungan niyo po ako. Umaasa po ako sa inyo. Marami pong salamat. Hello po, Sir Errol Dacame. Ako po si Christy na isang OFW na lumalapit at humihingi po ng tulong sa inyo at sa programa nyo na mahuli ang mga scammer na nang biktima sa akin. Ako po ay nag-invest ng 100,000 peso na tutubuan daw po nila ng 80% sa loob ng 10 days. Subalit matapos po akong makapag-deposito ay naglaho na po silang parang bula. Magandang gabi po, Sir Errol Dacame. Lumalapit po ako ngayon sa opisina niyo para po humingi po ng tulong tungkol po dun sa scam na nangyari po sa amin. Bali, isa po sa mga biktima. OFW po ako. At meron po nag-add sa akin na nagngangalang John Axel Feliciano. Tapos nangangako po siya na tutubuan ng pera namin ng 80%. Bali, yun po yung babalik sa amin na pera once na nag-invest kami. Marami pa po siyang mga sinasabi kaya napilitan din po ako na mag-invest sa kanya. At yun na nga po yung nangyari. After po makapagbayad, makapaghulog ng pera na invest po namin sa kanya, ayun po, hindi niya na po, bigla na po siyang nag-deactivate. Bigla na po siya naglahong parang bula. Kaya humihingi po ako ng tulong. Sana tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po na sana mabigyan katarungan po yung nangyari sa amin. Salamat po. Hello po, Sir Errol Dacame. Ako po ay humihingi sa inyo ng tulong dahil kami po ay na-scam ng Singyon Financing na pinangungunahan po ni John Axel Feliciano at ni Richmond Villasis. Ako po ay nag-invest ng 50k nung September 5 and then after 1 week bigla na lang nila akong binlock at nawala sila parang bula. Sana po ay matulungan niyo po kami na mahuli yung mga tao na nasa likod ng Singyon Financing na ito. Maraming salamat po, Sir Errol Dacame.
God bless. Araw po, Sir Errol Dicame. Ako po si Rona Basilan. Humihingi po ako ng tulong sa iyo at sa inyong programa na sana kami po ay tulungan nyo dahil na-scam po kami ni John Axel Feliciano. Nangako po itong si John Axel Feliciano sa amin. Nakikita kami ng 80% profit pag nag-invest kami sa negosyo niyang casino financing sa Macau. May mga tao pong kasabwat si John Axel Feliciano na sina Marites Santa Ana, Richmond Villasis at Ethan Guevara. Kinumbinsi din po nila kami na mag-invest dahil legit daw po ito. Dahil sa kagustuhan namin kumita ng malaki, naengganyo po kaming mag-invest at pinag-deposit po kami ni John Axel sa account na John Louis Cruz. Pagkatapos po naming mag-deposit, pagkalipas po ng ilang araw, ay bigla na lang naglahong parang bula ang mga ito. Sana po ay matulungan nyo kami dahil ang hirap pong kitain ng pera tapos in-scam lang po nila kami. Maraming salamat po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan mga kaibigan yung video of the OFW na mga biktima ho ng sindikato na ng scam. Nag-offer po ng investment scheme na may pangakong pagkalaki-laking tubo interest in 10 days time daw ay 80% ang babalik na tubo at kaya naman na humaling ito pong mga kaawa-awa po nating mga OFW sa kagustuhan din pong kumita ng malaki. Yan ang problema sa atin kapag nakarinig tayo ng tubong malaki, kikitaing malaki, bigla tayong tumatalon at nahuhumaling kagad. May isa pa tayong complainant. Tatawagin at kakausapin po natin ang live para maipakwento natin papaano ba yung sistema ng sindikato na manginganyo, mangumbinse, at papaano kinakausap ang mga bibiktimahin. Kausapin natin ang isa pang naging victim na si Mark Leo Rinosa. Ito po'y kilalang-kilala ko ito at isa po itong artist na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Quezon City na siya din mismo kahit nasa Pilipinas na dali din siya. Nasa linya na natin si Mark Leo. Pakwentuhin natin kung paano siya nakumbinsi at anong proseso ang ginawa sa kanya, bakit siya nadali din ng pera. Mark, magandang gabi sa'yo. Ikwento mo nga sa amin, paano ka kinausap, paano ka hinikayat, sino ang kumausap sa iyo at paanong paraan? Bali sir, bigla na lang po may nag-PM sa akin na pangalan niya ay Ethan Guevara. Tapos po, pinunan niya ako na familiar daw ba ako sa casino. Tapos yun nga po, nagtipinas daw sila sa casino, malaki daw yung interest. Inalok niya ako na mag-invest. Sa minimum investment daw doon ay 10,000. Tapos po, sa loob daw ng 20 days, po yun, magiging 18,000. Tapos po, pinakilala niya sa akin yung may-ari daw ng company ng Zillion Financing. Ang pangalan niya po, John Axel Feliciano. Tapos po, nakausap ko na po yung John Axel Feliciano. Pinag-deposit niya po ako sa account niya. Ano yung usapan na sinasabi mo, nakausap? Is it through phone? Is it... Facebook lang po. So, Facebook chat lahat ito? Opo. Okay, so, anong sunod na nangyari? Tapos po, yung nakapag-deposit na po ako, bali, nag-observe po ako sa account niya. Marami po siyang mga nagpe-pay out na marami po nagpe-pay out na tao. Kaya po kaya nainganyo po kami. Parang pinakikitaan ka. Ng mga kasi papasalamat sa kanya na sa tulong niya daw, ganun po. Tapos nagpapakita siya ng mga sasakyan niya, mga Rolls Royce. Tapos nagpipicture siya sa mga casino. Nagpapautang daw kasi siya sa VIP player ng casino. So yun yung yung panghikayat. Nung nag-deposit na po ako, mga ilang araw po, nag-deactivate na po sila sabay-sabay. Ang mga pangalan po nun, Ethan Guevara, Richmond Villasis,
John Axel Feliciano, John Louis D. Cruz. Ayun po yung, doon niya po pinapadeposit yung pera dahil sa ano niya raw po yan, private account niya raw po yan. Okay. Anong bangko ang may bank account yung John Louis V. Cruz? Bali, BDO po, sir. BDO? Opo. BDO sa Pilipinas? Opo, sir. Ang BDO, alam na alam niya ng taong bayan, ay pag-aari ng SM ni Henry C. So, sa BDO ka mo, may account yung John Louis V. Cruz at doon nyo na i-deposito lahat ng pera ng mga kapwa mo naging biktima. Opo, sir. Alright, so sige. Mark, ang kasong ito ay marami ng kahalintulad na kaso at pambibiktima sa mga iba pa nating kababayan. Kaya lang ang nagiging problema natin ay kapag naalok tayo ng malaking interes sa kagustuhan nating magkapera din, tumubo din ng malaki, dyan tayo nabibiktima. But anyway, nangyari na yan at may suspect. Ang gagawin natin dyan ay papanagutin. So, ibababa muna natin, Mark, ang linya mo at tatawagan natin si Attorney Melesio Batas Mauricio para tayo mapayuhan. At bukas ng umaga, ang team ng Kamaong Acero at Leader News Philippines ay tutungo sa National Bureau of Investigation para i-forward na itong kasong ito. Thank you, Mark. Magandang gabi. Maraming salamat sa inyong grupo na nagtiwala sa Kamaong Acero. Magandang gabi po, sir. Salamat po. Thank you so much. Okay, tatawagan natin sa kabilang linya si Attorney Batas Mauricio. Si Errol Dacame, ang Kamaong Acero. Alright, magandang gabi pong muli sa mga OFW. Manood po kayo sa ating ginagawa sapagkat ang ating unang pakay dito ay true enough, mapanagot ang suspect at magkaroon tayo ng babala. Magsilbi sana itong babala sa mga kababayan natin na huwag tayong padalos-dalos sa mga kausap, mga nag-aalok na tanging Facebook lamang po ang komunikasyon, which is very, very dangerous. Meron nga pong mga sindikato na nambibiktima pa face-to-face. The more na kapag Facebook to Facebook lamang po ang pamamaraan, wag na wag po kayong magtitiwala because that is most likely isang scam. Si Errol Dacame, ang Kamaong Acero. 26 minutes na po makalipas ang alas 9 po ng gabi. Patuloy po kayong nanonood sa programang Kamaong Acero. Siniset up lamang po natin ang maliwanag na linya ni Attorney Batas Mauricio para makausap natin at ma-refer natin itong malawakang panlulokong ito ng mga taong OFW pa ang napiling biktimahin at napasama pa si Mark Reynosa, isa nating kakilalang artist sa isang kumpanya. Habang nanonood sa atin si Mac Fabilane, maraming nag-i-invest dyan sa casino. Sa palaran tayo dyan mga kapatid. Ayan. Ayan. Si President Duterte, nagagampanan ang kanyang trabaho sa bayan pero ang mga karamihang nakaupo sa kapangyarihan ngayon ay puro pansarili lamang ang lupit nyo. Magtrabaho ko naman kayo, hoy, sabi ni Sir Hernan Quiñones. Para sa akin, mga kababayan na OFW, mga ma'am, sir, wag na wag kayong basta maniniwala sa mga ganyang pangako. Kasi bangko na nga, hindi makapagbigay ng tubong 10%. Yan pa, 80% pa. Sila aralin po muna natin mabuti bago sumali. At i-report nyo sa mga kinaukulan sa SEC bago mag-join. Alright, sige. Mabel Kailing, naka-thumbs up. Evelyn Ferrer, maraming salamat po, Sir Errol. Alright, nasa linya na ba si Attorney Batas? Nasa linya natin. Sabi po kay 2 minutes lang. Sige. Nasa conference na raw po siya. Pakisabi mo si Sir Errol Kamo, ang program. You mention my name, please. Sinabi mo? Sige. Nasa conference na raw siya. Sige, balikan natin after 5 minutes siguro. After 5 minutes, pasingit ka mo ng 2 minutes lamang at importante. Standby lamang kayo mga kaibigan natin, mga kapatid nating OFW sapagkat as we promised,
Dito po sa Kamaong Asero, wala kaming hinawakang kaso na hindi po nagkakaroon ng resulta. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Saglit lamang, ipasok ko muna ito si partner Hernan Quiñones na may malaking event bukas sa La Union. Kausapin natin si partner Hernan ng si Hernan Quiñones, ang ating kaibigang mentor of mentors. Isa po sa top earner at haligi po ng Telepreneur Corporation. Isa pong kumpanyang hanap buhay po ang pakay na ipagkaloob, ialok po sa ating mga kababayan at hindi panloloko tulad ng iba. Ito po ay hindi milyon-milyon ang pangako, kundi kapag masipag po kayo ay sigurado pong magkakaresulta. Hindi po ito nangangako ng 80% na tubo in 10 days. Bagkus ay tuturuan po kayo kung paano gagawin. Nasa studio po natin ang isa po sa kilala at lagi pong iniimbitang mentors, National Mentor of Telepreneur Corporation, Sir Hernan Quiñones. Magandang gabi, sir. Okay, sir. Magandang gabi po. At lalo-lalo na po sa ating mga... Sarado yung mic ni sir. Pakibuksan ng mic. Good evening, sir. Okay, good evening, sir, partner Errol, at lalo na po sa ating mga kababayan, dahil napakarami po na napapakinggan ko ngayon, lalo na po yung pumapasok ng mga scam, actually po hindi na po bago sa atin yan, hindi na po napakarami po na scam, pero ang masasabi ko lang po diyan, una, dapat inaaral nila. Pangalawa, check po nila muna dun sa BIR natin o kaya sa SEC kasi po talagang marami pong mapagsamantalang tao ngayon kahit na nga sa gobyerno. Kung napansin mo, Sir Hernan, ang dinali mga OFW. Yes. These people don't have any access na mag-check sa mga government agencies sa atin kasi nasa ibang bansa, no? Actually, partner Errol, madali lang po yan. Through online na ang BIR. Check po niya kung legit yung company o hindi. Yan na nga eh. Yes. Oo. Kaya lang ang mga pandali nila doon yung pangakong malaking interest. So, wag po tayong basta naniniwala at nasisilaw sa pangako na walang katotohanan. Yan ang weakness kasi ng karamihan sa ating mga kababayan kapag ka nakarinig ng malaking kikitain, tumatalon ka agad. So, partner, may event ka kamo ng Telepreneur Corporation. May gagawin kayo bukas. Actually, partner Errol, sa ating mga kababayan, lalo na po especially po dito sa San Fernando, La Union, magkakaroon po ako ng isang malaking event dito sa Jollibee, second floor po. Coming September 22, Saturday, 1 p.m. po. Para doon sa ating mga kababayan, mga kabarangay na malalapit po sa area. Lalo na po sa aking partners dyan, nagtatrabaho po si partner Sep na nagtatrabaho po sa City Hall. Actually po, mga barangay captain po ini-invite natin dito kasi ituturo po natin through livelihood technology paano ba kumikita yung mga ating kababayan na gamit po yung mga personal na cellphone nyo, personal na SIM card nyo, na kahit nasa bahay kayo na nasa opisina, pwede po kayong kumita gamit ang cellphone nyo. Ito po ituturo po natin step by step. Hindi po namin kayo papangakuan nakikita ng malaki. But ang masasabi po namin, pag naintindihan nyo po yung sistema at inaral nyo at ginawa nyo po, kikita po kayo na mas higit pa dun sa inaasahan nyo. So, sa TPC, Telepreneur Corporation po yung ating company. Ang masasabi ko lang dito, partner Errol, 3 years na po, top 5 o top 500 pagdating po sa tax o pagdating po sa bayaran ng tax, tayo po hindi nawawala sa top 500. So ibig sabihin po, very legit po yung company at makikita nyo naman po yan through online, through Facebook and Telepreneur Corporation po. Top 1 din po pagdating sa load industry nationwide. So kaya po ang TPC po, masasabi ko po, 6 years na po ngayon ng company ng TPC, gaganapin po yung event natin, partner Errol, sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Ngayong September 29, nandiyan po ang Telepreneur, kasama po ang Ismar, kasama po ang Telco, ang Monchen, na sila po ang nagsasabi at nagbigay ng award sa atin bilang isang top 1 yung company natin. Very good, very good. And abangan nyo rin po sa October 28 naman, nasa Jensen po ang TPC, kasama po ulit yung mga partners natin like ang mga Smart, Telcos, and sa December 10 po sa Mega Tent naman, partner Errol, sa Quezon City. Ay, yung binabanggit mo. Yung binabanggit ko sa iyo na pwede nating i-cover. Then yung mga personal event po naman ng inyong lingkod, Mentor Hernan Quiñones, meron po akong gaganapin na event dito sa sa La Union, San Fernando, Jollibee.
Ngayong September po, September 22, alauna po ng hapon yan. Kaya malalapit po dyan yung mga kababayan natin na nagnanais na magkaroon ng additional extra income, kung ano man po ang pinagkakabalahan nyo, basta may cellphone po kayo, pwede po namin kayong tulungan, pwede po namin kayong turuan. Meron po tayo dyan na gaganapin at meron akong partners dyan, Mobile Stockist, may opisina po tayo dyan na pwede po nyong lapitan. Si partner Divina Austidelio, tabi po ng Dunkin Donut dyan sa may mismong highway ng San Fernando, La Union. So, iniimbitahan ko po yung ating mga kababayan para aralin nyo po mabuti ang negosyo. Huwag po kayong basta mag-join. Kung hindi nyo na po naiintindihan, kailangan po aralin nyo munang mabuti. Anong oras yan, partner? So, alauna po ng hapon yan. September 22 po. Sabado, Saturday. See you there. Sige. Thank you, partner, for dropping by sa ating studio. Tuklasin niyo po ang hanap buhay na inaalok po ng TPC, Telepreneur Corporation. At ito pong kaibigan natin at bisita natin sa studio ay buhay na patotoo na mula sa wala, siya ngayon po ay haya-hayahay na, nakabili na ng kotse, may bahay pa, at yan ang nais niyang i-share po sa inyo na ideya kung paano niya ginawa. So punta po kayo sa Jollibee, San Fernando, La Union, alauna ng hapon. Tama pa na. Good luck, partner. Thank you, thank you. Okay, thank you sa ating mga kababayan. Samantala, ready na ba si attorney? Ready na, mga kaibigan, as promised? As promised, mga kaibigan, pakibaba yung ano. Yan, thank you, thank you. Nasa linya na po natin ang magaling at batikang abogado na magsisilbing consultant din ng ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader ng Philippines. Kasama po natin sa Hukbong Federal Kilusan ng Pagbabago, ang Vice President po ng Hukbong Federal at Legal Counsel, Attorney Lesio Batas Mauricio. Sir, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa Kamaong Asero Program. Si Errol Dacami na po ito. Magandang gabi po sa inyo, Errol at sa inyong mga taga-subaybay dito sa inyong palatuntunan. By the way, ang pangalan ko po ay Melanio. Hindi po Melesio, Melanio. Sorry po. Para madali pong matandaan, ang ibig sabihin po ng Melanio, 1,000 years. Wow, yes. Melanio. Melanio, tama po. Apo. Yeah. Alright. Po yun. Para po yung kantang Espanyol, Ginoong Errol Dacami. Yes, sir. Alright. Pakinggan mo yung kantang Espanyol, ha? Yes. Ganito po yung sinasabi. Para lang po maging maliwanag sa bayanan. Ang pangalan ni Atty. Batas ay Melanio. Pasarang mas de Melanio, muchos mas. Kita mo. Ganun po yun eh. Kaya na po kayo, tasamod akong kumanta. I sit down corrected, Attorney Batas. Sige po. Salamat po, and it's our pleasure to have you this evening sa ating palatuntunan, Attorney. Public service po tayo. Alam ko naman po, ang puso po ninyo ay tunay na nasa serbisyo publiko. Hindi... Yes, the honor is mine. Ginoong Errol Dacami. Yes, sir. Apo. So shoot, ano po ang ating may paglilingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng inyong Kamaong Asero? Yes, sir. Ilan pong mga OFW dumulog sa ating palatuntunan, inalok daw po sila ng investment, may pangakong 80% na tubo in 10 to 20 days. Nung maihulog nila sa bank account, ang perang investment nila naglaho na parang bula ang kausap nila. Humihingi ng tulong ayuda, paano daw mahuli, mapakulong, mapanagot yung kanilang mga kausap, may mga binigay na pangalan. Nagtatanong kung paano gagawin, Attorney. Anong pwedeng maipayo po ninyo? Ang unang hakbang po dito ay ang pagpapadala ng demand letter o nakasulat na kahilingan upang una, tuparin ng mga taong binigyan ng pera ang kanilang ipinangakong pagbibigay ng biyaya sa mga OFWs na ito, which means yung 80% kita sa loob lamang ng ilang araw, o di kaya, kung hindi na po nila magagawa yon, ibalik na lamang yung pera dito po sa mga tao na kanilang naloko. Yes. Pag hindi po natupad, yung alinman dyan sa dalawang kahilingan na yan sa ating sulat na ipadadala, ay maaari po silang magsampa na ng kaso. Gagawan po natin sila ng sinumpaang salaysay at ang kaso po riyan, estafa, pang-uumit ng halagang nagmula dito sa mga OFWs. At pangalawa, ay po pwede rin pong daños perjuicios dito po sa mga pinsalang ibinulot nitong mga taong ito.
Very good. Attorney, ang sitwasyon po ay yung mga complainant natin, majority na sa abroad at may mga trabaho, may isa po lamang na nabiktimang taga Quezon City. Paano po ang sistemang legal sa paggawa ng mga affidavit, sir? Para may alam po sila. Well, ilalagay ko po rito sa inyong palatuntunan. Ibibigay ko po sa inyo ang aking email. Okay. At pagkatapos lagyan po nila ng kwento itong nangyari sa kanila. Okay. At ipadala po sa aking email. Okay. Ano po ba yung email address na yan? Di Batas Mauricio. Simple po. Ayan. batasmauricio@yahoo.com. Wow, ang dali. Ang dali po. Lowercase lahat. batasmauricio@yahoo.com. Lowercase yan lahat, attorney, no? Yes. batasmauricio@yahoo.com. Opo. Napakadaling Tama tandaan. po kayo. Napakadaling tandaan. Ano ang laman ng affidavit? Ito kasi mga ordinaryong tao ito, sir. Ang laman po ng affidavit ay yung pong pangyayari. Okay. Sa lahat po ng kaso, mapakasong kriminal o kasong sibil, Yes, sir. ang tinitignan po sa reklamo, sa sinumpang salaysay, o di kaya sa isang formal complaint, sa isang kasong sibil, ay yung pong pagpapahayag ng mga pangyayari Yes, sir. na naganap sa pagitan ng naghahabla at inihahabla. So it's a simple statement of facts. Dahil doon po titignan ng hukuman. Doon ba sa mga pangyayari ay sinusumbong ng mga taong nagrereklamo, meron bang nalabag na batas? Yeah. Meron bang nalabag na karapatan? Ganon lamang naman po yan. Ayun. Nanonood sa atin na Attorney Batas, yung mga complainant natin sa iba't ibang bansa. So palagay ko'y naintindihan nila yung payo po ninyo. At yan ay ulitin natin na may payo sa kanila na sumulat sila sa papel, ikwento kung anong nangyari, i-address na po sa inyo. At ano po ang sunod na mangyayari, Attorney, pag yan ay naipadala na po sa email po ninyo, sir, para alam po nila? Gagawa po tayo ng affidavit, sinumpang salaysay. At doon po sa mga magpapadala ng email sa aking email address sa batasmauricio@yahoo.com, ibabalik po namin sa kanila yung sinumpang salaysay sa pamamagitan ng kanilang email. Pwede po nilang i-download, i-print diyan sa lugar kung saan sila nandoon. At kung talagang sila ay nasa labas ng bansa, pwede po silang magtungo sa consular office diyan po sa lugar kung saan sila nandoon sa ibang bansa. Notaryuhan po nila yan doon at pagkatapos ipadala na lang po dito po sa ating tanggapan. Either diyan po sa inyo sa Camaong Acero, yes, sir, o di kaya dito po sa tanggapan ni Attorney Batas Mauricio dito po sa Teachers Village, Diliman, Quezon City. Ayun, simple lang pala. Kailangan lang tiyagaan ng ating mga complainant para ma-comply yung legal requirements na kakailanganin sa paghahabol dito sa siraulong tarantadong nanloko sa kanila, Attorney. Well, talagang matindi yan. Pero meron lang akong masasabi dito sa mga kapatid na nagdulog sa iyo ng suliranin, Errol. Go ahead, sir. Batas. Sige, sir. Apo. Kaya po nagkakaroon ng ganitong problema ang sambayan ng Pilipino ay dahil sa pagkaganid. Yes. Pasensya na po kayo, ha? Dahil po sa greed, dahil po sa pagnanais natin kumita kagad ang ating mga pera, bagamat antimano, mula sa umpisa, alam po natin na yung papasukin nating transaksyon ay matindi ang pagkaalanganin. Yes. Wala pong nagbibigay ng tubo na 80% sa loob lamang ng ilang araw. Tama. Kahit saan po yung tignan yan, hindi po yan magiging makatotohanan. Tama. So, ang masasabi ko po sa inyo, marahil, niloob ng dakilang Diyos at tagapagligtas na magkaroon kayo ng ganitong suliranin upang may paalala sa inyo ang isang matinding prinsipyo. Ano po yung prinsipyo? Ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong mundo, kung mapapariwara naman ang kanyang buhay o ang kanyang kaluluwa. Ganun po ang sitwasyon natin dyan. Dahan-dahan po tayo sa ating mga transaksyon dahil delikado po ang panahon. Mabuti at mabuti, meron pong ginoong Errol Dacame sa Camaong Acero, sa Leader News, na nagbibigay tulong at nakakaabot sa kinaukulan ng inyong mga suliranin. Salamat po. Very well said, Attorney Batas, at mapapakinabangan at masusundan na sana ng ating mga complainants yung mga payo po ninyo nang sa ganun ay magkaroon po ng konkretong aksyon at resulta po ang kanilang pagnanais na mapanagot ang mga suspect. Attorney Batas, sir, nasa inyo pa rin po ang pagkakataon. Baka may mga announcements po tayo sa Hukbong Federal Kilusang Pagbabago at mga manonood po natin worldwide. Go ahead, sir. You still have the opportunity, sir.
Maraming salamat, Ginoong Errol Dacame. Maraming salamat, Kamaong Acero, dito po sa pagkakataong ito. Ngayon po, ang sombrero ang isusuot ni Attorney Batas ay bilang isang Vice Chairman nito pong Hukbong Federal Kilusan sa Pagbabago. Ito po ay isang partido politikal na ninais nating isulong sa pamamahala ng mga taong naniniwala at nagnanais na magkaroon ng tunay na pagbabago sa bansa. Mga taong sumusuporta sa Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga palatuntunan upang mapabuti ang bayan. Mga taong sumusuporta sa sistemang federal ng Pilipinas bilang daan ng pagbabago upang ang korupsyon sa mga politiko, lalo na sa kanilang mga dinastiya dito sa ating bansa, ay matigilan na. At partidong nagsusulong ng tunay at totoong economic development para sa ating mga sambayanan. Hinihiling po namin sa inyo, samahan po ninyo kami sa aming panalangin at sa aming mga kahilingan sa Commission on Elections na mabigyan kami ng formal na pagkilala bilang isang partido politikal upang maisulong din naman natin ang mga kandidato sa darating na halalan na tunay na tatayo para sa pagiging makajos na pamahalaan, makataong mga naglilingkod sa sambayanan at tunay pong wala sa katiwalian ang kanilang layunin sa pamamahala sa bayan. Maraming salamat po. Very well said, mga kaibigan. Yan po yung ating Vice Chairman ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. At the same time, Legal Counsel, tagapayo po sa ating partido. At nakasama po natin sa gabing ito. Attorney Batas, sir, maraming salamat po at salamat po sa inyong legal wisdom na ibinahagi sa ating palatuntunan at sa mga complainant at mga manonood po natin sa gabing ito, sir. Maraming salamat po na ibagarabi ka na yamin ako. Magandang gabi po and thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Acero. Alright, mga kapatid nating mga OFW na nabiktima ho ng scam, ulitin ko lamang po yung email address ni Attorney Batas Mauricio, attorneybatasmauricio@yahoo.com. Small lowercase naman po yan, dikit-dikit. At yung kanyang payo ay isulat po ninyo sa malinis na papel ang kwento kung paano kayo nadali na nagdeposito, kinausap, etc. at inirereklamo po ang mga suspects na binabanggit po ninyo. But anyway, sige, aside from it, mag-uusap tayo bukas ng umaga. Mag-group call tayo ulit bukas ng umaga sapagkat may mga gagawin po tayong aksyon para mapabilis ang pagpapanagot natin dito sa mga hinayupak na ito na nagmistulang mga buwetre, ginawa pang biktima ang mga nagpapakahirap sa abroad, iniiwan ng pamilya para lamang po sa trabahong pinagtsatsagaan, yan pang mga napiling biktimahin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Acero. Jeffrey Carlos, thank you so much, Sir Errol. God bless. Leslie Evangelista, maraming salamat po, Sir Errol Dacame. Mag-business na lang kayo, sabi ni Sir Hernan Quiñones. Mag-business na lang tayo, mga kababayan ko. Kami ng Leader News Philippines, si Errol Dacame ay nakahandang tumulong at magturo kung paano mag-start ng tamang negosyo gamit po ang cellphone po ninyo. Ayan, yan po ang alok natin sa pamagitan po ng TPC Telepreneur Corporation. Grace Ferry, thank you po, Sir Errol. God bless you always po. Mabel Kailing, salamat po, Sir Errol. Kayo po ang talagang tagapagtanggol ng mga biktima ng mga kasamaan, lalo na po ng mga OFW. Mabuhay po kayo. Thank you, Mabel. Mac Fabilane, tama po. Makinig tayo kay Coach Hernan Quiñones. Matutulungan tayo niyan pagdating sa business. Telepreneur Corporation is the best LMM company. Need mo lang magtanim dito para meron kayong anihin. Tama. Jahasiel Rodado, please advise, sir, location sa Cebu o pwede rin sa Tacloban. We will help to organize for the event. Ayan, sige. Jahasiel Rodado, i-message ka ni partner Hernan para magkatulungan na kayo ng mabilis na ma-organize ang isang grupo na maturuan po natin ang hanabuhay sa pamamagitan po ng Telepreneur Corporation. Good evening po, Attorney Batas. Need po kayo ng mga OFW family natin kung paano po nila mahabol yung money nila at mahuli yung mga
manluloko, mabuhay po kayo. Kaya nga si Attorney Batas nang tinawagan natin sapagkat isa yan sa pinagkakatiwalaan po nating abogado na hindi nagbibenta ng kaso, hindi tulad ng ibang mga abogago na kunyari papangakuan kayo ng tulong pero ibibenta kayo. Tatanggap ng bayad ay hindi ganyan si Attorney Batas. Wala pinag-uusapan ha. Take note, wala tayong pinag-uusapang ganyan. Pagtulong po ang pag-uusapan, ang Attorney Batas Mauricio, ang Kamaong Asero, si Errol Dacame, wala pong pinag-uusapang pera. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you po, Attorney, sa payo at sa suporta sa ating mga OFW at sa programa na Sir Errol Dacame, sabi ni Sir Hernan. Okay, 10 minutes bago mag-alas 10. Diyos ko po, nahihiya na ako sa Bible Cafe. Muli natin balikan mga kaibigan yung ating mainit na issue. Search and retrieval operation sa bayan ng Itogon. Sa Benguet, pang-apat na araw na po. Marami pa rin po ang mga nawawala. DENR, nais panagutin ng mga opisyal sa Benguet sa mga naganap na landslides. Mabilis namang pagpapatupad ng post-ampong directives ni Duterte, ipinanawagan na ni Sap Bongo. Samantala, Malacanang, sinupalpal naman si dating Interior Secretary Mar Rojas sa kanyang rekomendasyon sa administrasyon. Sa iba pang balita, aabot na raw sa 1 trilyong piso ang kailangang utangin ng Pilipinas sa susunod na taon. Diyos ko po, baon na sa utang. Ang Pilipinas, dati bilyon-bilyon lang pinag-uusapan. Ngayon po ay trilyon-trilyon na. Samantala, mga mamimiling nagsasamantala daw, binalaan ng National Food Authority. NFA rice, ibinibenta daw sa mas matas na presyo sa Pangasinan. Asik Mocha Uson at vlogger Drew Olivar di daw dapat sitahin sa kanilang ginawang video na sign language. At sa isang magandang balitang may dagdag sahod ng mga first level court judges. Ay, pinagwawagwagan na sa buong bansa. Sa ating tanong sa bayan, nagagampanan ba ng gobyerno ang serbisyong kailangan ng bayan? Well, mga kaibigan, kayo po ang mga buhay na patotoo. Naibibigay nga ba o hindi? Hindi na po ako sasagot sapagkat kayo mismo ang buhay na patotoo. With that mga kaibigan, kami po ay magpapasalamat na po sa inyong lahat, sa Telepreneur Corporation, sa Long Ridge Philippines, sa Burgos Co Auto Parts, sa Penta QC Depot, at kay Sir Rafi Bianson and family, sa ating mga Leaders Patrol, kay Pastor Ram Gamboa ng Bible Cafe. Siya po ang nagdala sa atin ng pasalubong na DJI Professional Drone. Ang kailangan na lamang natin ay yung controller. Malay mo, dumating din galing sa TPC ang controller ng DJI drone, di ba? Mabuo natin yung pagpapalipad ng drone natin. Kailangan pala yung yung may joystick at ilalagay yung Android phone. Ayan, mapapalipad na natin para sa mga coverage natin ng TPC magagamit natin. Ayos! Sa ngalan po ng ating mga Leaders Patrol at ng ating mga kasamaan sa News and Current Affairs Division sa Operations Creative and Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licom, together with producer head writer Angeline Valencia. Siyempre sa aking Mama Jing, mahal na Mama Jing. Ako pa rin po yung Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas.
Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.